Itong si Philippine National Police Chief Marbil ay kinumpirma na mayroon ng tracker team na binuo. Nakatutok ho ito doon sa manhunt operation laban sa dating police official na sangkot sa pagkamatay ng negosyanteng at Koreano na si Ji-ik Jo at yung iba pang detalye niyan. Alamin natin sa pag-uulat ni Bombo Bea Pinisa. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na mayroon ng itinalagang tracker team ang kanilang hanay para tutukan ng manhunt operations kay dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na siyang suspect sa pagpatay sa isang Korean national. Ayon sa hepe, matagal na nilang hinahanap ang dating pulis, ngunit naabsuelto ng korte ang kaso nito noong taong 2019 at muli lamang na-revive at nabuksan noong nakaraang taon. At ngayon lamang halos sinumpisahan ang paghahanap matapos sa pag-alamang mayroon palang warrant of arrest para sa dating pulis. Kaya naman matagal-tagal na ring nagtatago ang suspect at kasalukuyan ng tinatrack ng kanilang team. Sa ngayon, hindi muna nagbigay na iba pang detalye ang hepe upang maiwasang makompormiso ang mga ikinakasang operasyon para matunto ng kinaroroonan ngayon ni Dumlao. Alam mo, yung kay Colonel Dumlao, no? Matagal na namin hinahanap yan. And in fact, ang nangyari kasi, 2019, he was, nabusyalto po ng korte yan. And in only 2024 na na-revive yung kaso niya. So there's ngayon lang po kami naghanap, yung nalaman namin na meron siyang warrant. So just imagine kung gaano siyang kalayo tinago niya. Ngayon nagtatago siya, hindi po yung nalaman namin, meron po kami tracker team. We don't want to give you more details, but may nakatutok po naka-team sa kanya para hanapin siya. Sa kabilang banda naman itinanggi rin ng hepe ang mga alegasyon ni Senator Bato de la Rosa na mayroong tauhan ng International Criminal Court na siya nagpapapirma sa mga dating PNP officers para tumistigo laban sa kanya at sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Paliwanag ng hepe, hindi sila sakop ng ICC at hindi na rin naman na miyembro ng naturang korte ang Pilipinas, kaya giit niya, hindi niya alam kung saan nakuha o nanggaling ang ganitong mga ulat. Anya, wala rin silang natatanggap na mga ulat na nagsasabing pumirma o tetestigo ang kanilang hanay laban sa senador at maging sa dating Pangulo. Giit niya, hindi nila ginagawa ang mga ganitong klase ng bagay dahil muli niyang binigyang diin na hindi sila bahagi ng naturang korte. One, we are not under ICC and hindi na po tayo member yan. So I don't know asan galing po yung reports na yun. Yun po yung namin. Wala po, hindi naman po namin ginagawa yung mga ganong bagay. We're not part of ICC. PCTC po, nandun po kami. Samantala, kanina naman ay binigyang parangal ng PNP ang isang Hero Cup na kinilala bilang si Police Staff Sergeant Carlo S. Navarro mula sa Parañaque City para sa kabayanihang ipinamalas nito matapos na rumispende sa isang insidente ng pag-aamok sa San Antonio Valley 8 na naging sanhi ng kanyang pagtatamo ng mga sugat sa ulo at dibdib matapos na tagain ng suspect gamit ang butcher knife. Nagpapakita lamang anya ang katapangan ni Navarro ng tunay na responsibilidad ng kapulisan na magbigay proteksyon at tiyaking ligtas sa mga mamamayang Pilipino sa loob ng komunidad. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Pinisa nag-uulat. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!